Ngayong gabi tayo po muli magsama-sama sa isang pag-aaral tungkol po sa isang topiko naman po mula po sa Biblia. Praise the Lord. At ito po ay part ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos. And napag-aralan natin nung last week kung gaano kahalaga ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Binabati po natin ang ating mga listeners and watchers and viewers natin po ngayong gabi. And maging po sa ibang bansa ay may mga kasama po tayo sa Hong Kong, sa Europe, maging sa US, Mexico, nakakasama po sa atin. And maging sa kapatiran natin sa Italy. And of course, dito po sa Pilipinas, binabati po natin yung mga taga Isabela po dyan. No? And I hope na ngayong gabi ay makakuha po kayo ng aral tungkol po sa ating kalagayan ngayon sa mundo at the same time ang ating pong kaligtasan. So, binabati rin po natin ang lahat ng mga nandito po sa Pilipinas lamang, sa Luzon, lalong-lalo na sa mga kapatiran natin sa Batasan Church and the rest of the brethren na sumasama po sa atin. At gayon din ang may ilan sa Visayas and Mindanao. So alam ko po na ngayon ay marami pong mga Bible studies available online. So kumbaga isa itong magandang bagay na nangyayari po sa atin na tayo po ay sagana sa salita ng Diyos. So nawa po ay maging sagana din po sana ang ating pakikinig at interes pagdating po sa gawain ng ating Panginoon. So ngayong gabi ay sa sinabi ko nung last week na ating pong pag-aralan ngayon ang tungkol sa mga kinakatakutan ngayon, mga kapatid, na pagbabaksin. And actually ang vaccine, hindi po yun ang kinakatakutan, kundi po yung posibilidad na ang mga tao ay maaari pong magkaroon or dayain na magkaroon po ng microchip. Right? So, i-discuss ko po muna sa inyo ano po ba ang microchip, ano po. And ito po ay isang bagay na dapat din po natin na maintindihan, ano po, na kinakailangan ay atin din pong bigyan ng pangunawa. This is a very important thing dahil ito na pong technology natin ngayon. At baka mamaya mabigla lang po tayo, akala natin ay na-vaccine lang po tayo, pero maaaring nagkaroon na tayo ng microchip. So hindi po natin talaga masabi ano po. Sa ngayon dito sa Pilipinas medyo okay pa po tayo. Pero sa ibang bansa ay maaari pong magkaroon po ng compulsory na paglalagay ano po ng tinatawag na ika nga ay mark of the beast, right? So ngayong gabi, mga kapatid, bigyan ko po kayo ng kunting pangunawa tungkol po sa microchip. Ano po ba ngayon? Ngayon usong-uso ngayon ang RFID, ano po, at nagiging issue, nagiging matunog po sa ika nga sa mga balita ngayon. And in fact, nung pag-start po niya, noong December 1, ay kami po'y papunta po sa Mabalacat, Pampanga. At imagine po na mula po kami dito po sa may circle ng Quezon City, yung mga 9 o'clock, mga 9 o'clock, no? Somewhere in that, and 12:30, hindi pa po kami nakaalis diyan po sa Mindanao Avenue. Mga kapatid, matindi na traffic. Akala namin yun po yung mga nagpipila, mga ano. Pero talagang sumasablay po pala talaga yung mga may mga sensors po nila
At imagine pa, pagka mabilis-bilis ka pala ng konti, hindi po mabasa ng sensor, ano? And in fact, nakasubok po kaming umatras pa muna ng konti at saka pa lang po na nabasa, and then saka pa lang umangat yung ano, no, yung bow, no? So talagang medyo sumasablay pa po ngayon. Pero diyan na po papunta. Wala na po tayong magawa, diyan na po papunta ang teknolohiya natin ngayon. So hindi po natin alam kung ano po ang gagawin po ng mga gobyerno. Dahil sa ngayon po ay isa na po sa mga nagiging concern is the security, both sa health, no, sa threat ng terrorism, and then maging po sa mga personal na seguridad ng tao. Mga kapatid, ay binibigyan na po ngayon ng lunas. So nakita po ng mga scientist or ng mga gobyerno, maging ng mga kumpanya, na ang pagkakaroon po nitong bagong pag-adapt sa bagong technology ay nakakabuti. Kung titingnan nating maigi, mga kapatid, talagang maganda. Talagang pagka tiningnan mo, maganda. Talagang makumbinsi ka na magpalagay. Alam mo, marami po kasing advantages. Okay? Marami. Pinakitaan nila, marami pong advantages. Una, hindi mo na kailangang magdala ng pera. Pangalawa, hindi mo kailangan magdala ng mga cards. ID, hindi na rin. No? Then, maging ang iyong kotse, pwede mong, lalo na ngayon, yung may mga sensors po ng mga kotse, yung meron pong mga code, no? Hindi na kailangan yon. Pagdating mo pa lang sa kotse, kusang bubukas ang kotse kapag na-sense niya ang iyong microchip. Then at the same time, sa mga magulang, wala kang problema sa anak mo kung ang anak mo ay hindi mo makontrol-control kung saan na pupunta. You can, kung sila may microchip, malalaman mo real time, right now, kung saan sila, at in fact, pwede mo pang makita kung ano mga pinagagawa nila. So marami po itong mga nakakabuti dahil sinubukan na po ito sa mga pets or sa mga alagang hayop, and napakabuti dahil actually ganito lang po 'yon, no? Pagka nawala po ang isang like ang alaga mo, no? May smartphone ka lang, and then punta ka sa application, and then i-check mo kung saan yung alaga mo. So hindi mo kailangang maghanap. Hindi mo kailangan kumbaga, 'di ba, may mga anak na naglalayas, may mga anak na kung minsan ginagabi. So hindi mo na kailangang problemahin 'yon. 'Di ba, napakaganda. Pag na-kidnap ka, sasabihin lang kung anong serial number mo or sino ka, then makita ang serial number mo, matukoy ng pulis kung saan ka pinagdala. That means, walang hold up, walang kidnapping. Hindi po ba? So, pagka tinignan mo napakaganda kung tutusin. Kanya nga lamang, mga kapatid, ano nga ba ito? At ito po ay nagsisimula na. Kailan kaya magsimula po, mga kapatid? Sa ngayon, balita-balita pa lang ang ating naririnig. And wala pa po tayong may nasaksihan na talagang nagkakaroon po ng actual na paglalagay po ng microchip sa mga malls. So ngayon po ay bigyan ko lang po muna kayo ng mga hint, no? And meron ilang part po kasi ito ang ating mga pag-aaral, no? And I will just only focus po muna ngayon sa mga nangyayari sa mundong ito at ano ba itong microchip na ito. Topic ngayon is the rise of microchipping, and this is now kumbaga parang gagawin na tayong mga robots. All right, no? At gagawin tayong mga cyborgs. Ayan. Alam nyo ba ngayon nag-aano na po ngayon, no? Pinag-aaralan na po ngayon na kung ikaw po ay mayroon pong kapansanan, hindi na po yan maging kapansanan. In fact,
mas lalo pa pong matindi, no? Kasi kagaya niyan, kung ikaw kunwari ay nabulag, no? Ngayon ay meron na po silang ginagawang mga bionic eye, no? Na kumbaga embed and naka-connect sa iyong utak na kung ano ang gusto mong gawin ay nakukuha niya at makikita mo kung ano ang nasa labas. So, uh, kumbaga para magiging mga ano na, mga cyborgs na mga tao, ano? And ang mata mo, imbis na hindi ka makakita, kaya mong para may lens yan na pwede mo ilapit, pwede mong ilayo, di po ba? And then yung mga kamay, kung naputulan ka ng kamay, ah ang mangyari nga niya, papalitan ka ng mga pneumatics. May mas matindi kasi kaya mong buhatin ang mga mabibigat na mga bagay niyan kasi pneumatics, yung parang nakita niyo yung pneumatics, maliit lang yan yung jack. Isa sa mga example ng pneumatics, yung jack ng sasakyan na pinapump. Ano po? Pag pinapump mo yan, meron siya diyang liquid sa loob na nagtutulak po ng buong sasakyan. So imagine ka, kahit babae, i-pump niya lang na ganun, umaangat po ang kotse. No? Di po ba? So ganun katindi mag-multiply yung power. So pati po yung paa, papalitan na rin. No? So lahat na po, in fact, meron po ako nakitang listahan na ngayon ay ginagawa. So ang tao ngayon is somewhat matindi na po sa teknolohiya. Gayon pa man, ang microchip na ito, this will make yourself a machine, no? Ika nga, no? Parang isa siyang kagaya siya ng cellphone, no? So na ikaw ay ika nga ay pwede kanyang ma-track down, pwede ka ring magkaroon ng transaction, pwede ka ring ika nga darating ang araw, everything will be all cashless, mga kapatid. So now this is now the rise of microchipping. Now, are we ready for technology to get under the skin? Yun po ang mga katanungan. Ito po ay headline 3 years ago sa The Guardian at saka USA Today na mga newspapers. This was 3 years ago. Ang aking pong ipapakita sa inyo 3 years ago. So kung 3 years ago, ito na po yun, ano pa kaya ngayon? No? Kasi 2021 na magpo 4 years na, mga kapatid. Alright, now, isa sa mga naunang kumpanya, mga kapatid, ngayon na nagbigay po ng libre na paglagay ng microchip sa kanila pong empleyado. Meron po silang empleyado na 80 katao sa kanilang supermarket. At although hindi compulsory, pero nag-offer po sila ng libre na pag-microchip, mga kapatid. So ito po ay ang 3 Square Market sa River Falls in Wisconsin. And ito po ay isang supermarket at sila po ang kauna-unahang ika nga ay nagdeklara publicly na sila po ay maglalagay ng microchip. So, nakita po ninyo, no? Mga maliliit na mga kumpanya, ang nakikita nila ay advantage daw, mga kapatid, no? So, ngayon, pagka tiningnan po natin, ano po, ito po yung nakita po ninyo sa picture kanina, siya po ay si Tony Dana at siya po ang Vice President of the 3 Square Market. And he receives a microchip in his left hand, no? And alam niyo, ang paglagay ng microchip, no? I was thinking medyo high-tech pa nga eh. Ngayon, ang ginagamit nila ay ordinaryong syringe. Ordinaryong syringe, mga kapatid, di ba? Nagsabi nga ako sa inyo, kung nung nakaraan na kung magpalagayan ng bakuna, pagka ordinaryo nakikita mo ang syringe na may tubig or may gamot, tapos iyan ang ibakuna sa iyo, okay pa. Pero yung ganyang klase at medyo ano lang, high-tech lang ng konti lang, no? Ang disenyo lang ay may microchip pala ang laman. Oo, so talagang hindi natin talaga masabi. Gayunpaman na I believe na dito naman sa atin is
posible ang bakuna lang. Sana. Sana mga kapatid, ang bakuna ay bakuna lang. Pero paano po kung lahat po magpabakuna pero may kasama po palang microchip dahil doon po ilalagay ang serial number ng iyong bakuna kung kailan ka nabakunahan, kailan ka sunod bakunahan ulit. Pag pumunta ka sa mga airport, nababasa ka. Alright? Oo, ganun yun. No? Punta ka sa mga bus terminals, sa mga barko, kahit bus terminals, pwede sila magpalagay ng scanner. Gaano lang ba naman ang scanner, mga kapatid? Tapos computer. Tapos magdi-display lang yan kasi barcode lang naman yung binabasa ng sensor eh. Wala na, hindi naman po yung kailangan na barcode lang po yung mababasa, then malalaman niya na anong kumpanya, anong vaccine ang tinanggap mo, sino ang nag-vaccine sa'yo, kailan ka na-vaccine, no? Ilang taon ka noon, di ba? At kailan ang sunod. Yan po ang mga kailan expiration, no? So, talaga pong may posibilidad talaga na sa ganitong paraan din ay maaring pong pumasok ang pamamaraan ng Diablo. Pero sana po ang ating pong gobyerno ay mag-stick lang po doon sa vaccine, no? Rather than magiging pamamaraan para po na ma-introduce ang isang teknolohiya, mga kapatid. Now, tingnan po ninyo, ang lahat po na nagpalagay ay binigyan pa ng token. Alam niyo ba kung ano nakasulat sa anong token nila? T-shirt na nakasulat I got chip. Grabe mga kapatid, parang proud na proud pa sila na sila ay na-chip. No? Ito po ay si journalist Olivia Solon of River Falls at sumali po siya. At dahil dyan, ang kumpanya po ay nagbigay po ng libreng token kung ikaw ay magpalagay ng microchip. So baka iba sa inyo bandang huli sabi niyo, ay maganda pala may t-shirt. Minsan marami sa inyo may t-shirt lang parang na na nalulula na. Minsan kasi pag sinabi, mamigay kami ng t-shirt, sige, pila tayo dyan. Magmimigay pala t-shirt eh. Pero ito mga kapatid, hindi po ito maganda kapag ito po ay nangyari sa atin. So, sila ay tuwan-tuwa sila na sila ay nagkaroon ng microchip. So, looking forward mga kapatid, posibilidad sa Pilipinas po ay mapunta na po yan. Now, ngayon, ang gumagawa po ng microchip sa ngayon ay ang kumpanyang Biohacks International at ang founder po niya, nakita po ninyo sa picture dyan, ay si Johan Osterlund. No? At ito po ay sa Sweden. Ang alam mo yung mga doon sa Sweden, sa Finland, no? Yan po mga una-una doon sa microchip. No? Denmark, yan, mga ganun no? So, the human chips are sold by the Swedish company called Biohacks International at ang kanyang founder nito ay si Johan Osterlund at sabi niya kasi na-inspire daw siya sa 1995 movie na Johnny Mnemonic. Hindi ko to alam na movie ito na ang bida po ay si Keanu Reeves at siya po ay isang tao na naglalagay po ng sensitive data sa kanyang implant. Ang implant po, microchip implant niya. No? And take note that was 1995. And that means it's already 25 years ago. Nasa isip na. Nagagawa na ang ganitong mga ideya, mga kapatid. 1995 naisip na ng mga tao na ganun po ang mangyayari, no? And sabi niya nung makita niya daw 'yon sa pelikula, sabi niya gustong-gusto kong gawin ito. Ayan. Now ngayon, ang microchip implants ay ito po yung kagaya na para siyang cylindrical barcodes. Nakikita po ninyo ang kanyang laki, ganyan lang po kaliit, no? Nakita po ninyo yan, no? Meron na po kayong point of reference, daliri po yan, at ganun lang po siya kaliit. Right? Parang bigas lang na pinatong sa iyong mga daliri, ano? And sabi nga rito, cylindrical barcodes. Yan. Take note barcode pa rin po ito. Yung barcode na yan, na i-discuss ko po sa inyo sa susunod na linggo,
ay yan pa rin pong barcode na nasa loob po ng microchip. Alright? At yan po ang nababasa ng sensor, nababasa po yan ng computer. So, nagtatransmit po siya. Pag na-scan po siya, nagtatransmit siya ng unique signal sa doon po sa layer of skin. Now mostly, they've been used to organize dati mga produkto yan, yung mga livestock, yung mga hayop, yung mga alagang hayop, no? And nakita nila na okay daw sa mga hayop, okay. So, ngayon nagkakaroon po sila ng human experimentation, mga kapatid, na ilalagay na sa tao. So, yun pang sinasabi natin, mga kapatid, na mga kaibigan po natin dyan, ano po, na ito ang mga pangyayari ay mga rehearsal lang po. Yung mga yung mga programang inilagay, yung mga pelikula, yung mga drills na ginagawa, yun po ay mga rehearsals lamang, mga kapatid. Now, maging po ang mga kagaya po ng Big Brother, no? Yung Big Brother sa ABS-CBN noon, yan po ay isang rehearsal or orientation sa mangyayari po sa atin, that there is somebody who can see us, who can hear us, and who can dictate us. Yan po yun. At yan po ang gagawin, ayon po sa Bible, yan po ang gagawin ng paparating na Antichrist. Hindi nga, ako po'y naniniwala, the Antichrist has already manifested in the flesh. So I do not know kung kukopyahin niya rin ang Panginoong Hesus na siya po ay maipanganak talaga sa isang bata, no, at nagkatawang tao siya, or baka namang saniban niya na lang ang isang tao na malaki na or nasa pwesto na, no? So hindi po natin alam yon kung paano siya mag-exist dito po sa lupa, dahil siya po ang the Satan manifest in the flesh. Ayan, kasi susundin niya rin po ang Panginoon no? Sinusundan niya lang po ang Panginoon. So, ang Antichrist ngayon, I believe, ay nag-i-exist na siya at gumagawa na po siya ng paraan. No? So, ito ngayon ang mga ginagawa sa mga tao, and sabi pa nga nila, no? The closest these chips have come to anything like mainstream adoption is in Sweden, where Biohacks International says it has implanted about 3,000. That was, take note, that was 3 years ago. 3 years ago, 3,000 na po ang na-implant. So dito po, no, nagkakaroon po ng kasagutan ang matagal ng hatian sa pananaw tungkol po sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kasi nagkakaroon po ng labanan sa pre-trib, mid-trib, at saka post-trib. Yung sinasabi pong pre-trib, yung bago ang lahat, bago gumawa ng paraan ng diablo ay mag-rapture na. Ang mid-trib naman ay sa kalagitnaan, medyo in transition, ay darating ang Panginoon, or matatapos muna ang lahat ng kapigatian na ito at ang maging ang mga pagtatak ng Antikristo. Dahil po sa Bible, doon po sa Revelation, mababasa po natin, mga kapatid, na ang Panginoon ay may mga taong dinala sa langit na hindi daw natatakan o nakatanggap ng mark of the beast. So sinasabi nila, so that means ang Antichrist na umupo na nung mag-rapture. Pero actually, tingnan po ninyo ito, wala pa naman po ang rapture, pero at ang lahat ay parang normal pa naman, pero 3 years ago, 3,000 na po ang kanilang na-implant. So, ano kaya ngayon? Paano na kaya ngayon? Ano po? Paano kaya ngayon? Ilan na kaya? Ilang libo na kaya, mga kapatid? The most popular application is as a replacement for a contactless smart card on Swedish railway system. So, ang nangyari, pag doon sa Sweden,
wala nang contactless na, wala nang smart card, no? Ikaw na, pagdaan mo, itatanggapin na 'yon ng sensor ng railway system, and then makapasok ka na. So no need na ng card, no? So sabi ni Osterlund, the technology is better than biometrics because you do not run the risk of losing your fingerprint to hackers, kasi yung mga hackers pwede pong makopya ang mga fingerprint. No? So the chip, unlike your fingerprint or your face, can always be replaced or reconfigured. So ibig sabihin, kung ito po ay, sabi nila, kung ito daw po ay medyo magka-problema, pwede naman po daw palitan, pwede pong ma-reconfigured. Pero actually mga kapatid, ayon po sa mga pag-aaral, kapag ikaw po ay na chip na or nalagyan ka na ng microchip, actually parang mahirap po talaga matanggal sa ating katawan, no? Unless otherwise hiwain yung balat o laman mo, ha? So at marami pong mga agam-agam na posibilidad doon po sa Revelation na binabanggit na pumutok po ang lahat ng mga balat ng tao dahil nagkaroon ng piksa. Posible po, maaring yan po ay side effects or resulta ng expired na microchip. So, you are controlled. If you have the microchip, you are controlled. Sa ngayon, okay pa yun kasi lahat ng benepisyo natatanggap mo pa, nagagawa mo pa ang lahat ng benepisyo. Pero pagdating po ng mga araw, sa darating na araw, mga kapatid, gagamitin yan to control you. If you will not, ito pong mangyayari, ang hindi sasamba sa Antikristo, siya po'y papatayin. So, paano siya papatayin? The microchip is just the control, mga kapatid. Pwede ka lang i-control dyan. Pag sinabing luhod, pag hindi ka lumuhod, may posibilidad pong mai-release po sila dyan ng mga like power or whatever na ikaw po ay kailangang sumunod. So, marami po ang posibilidad na magawa po ng microchip na ito. Sa ngayon, maaring very raw pa ang technology, medyo kapos pa ng konti, pero habang patagal, this was 3 years ago, so nag-develop na po sila ng mas advanced and high-tech na mga microchips. Now, paano ba ang microchip mangyari? No? Paano siya magtrabaho? Ang microchip po ay makita po ninyo sa pera. Yan naman po ay $250. So hindi po natin yan makita. Pero sabihin nyo na lang po na isipin nyo na ang laki po kasi niyan ay parang piso natin ngayon. Yung bagong piso, hindi yung luma. Yung bagong piso. So makita nyo po dyan, almost less than 1/2. Alright? So yan po ay i-inject. Ito lang po ang syringe. Nakita nyo po dyan na ang syringe na gagamitin, ganyan lang parang ganyan din sa bakuna. Ay, talaga lang Oo, parang talagang isipin mo parang ayaw mo na magpabakuna nito. Kaya lang, ang tanong naman, kung hindi ka magpabakuna, ano ba? Diyan ka na lang ba sa loob ng bahay mo? Diyan ka na lang iikot-ikot dahil hindi ka naman pwedeng makalabas. Pag wala kang bakuna, tatanungin ka, nabakunahan ka na ba? O saan certificate mo? Sa ibang bansa po kasi, yan po ang microchip ay ginagamit na po nila yan sa health data po nila, no? Sa health information. So diyan po nakalagay, actually, sa microchip, sa ibang bansa, nakastart na po sila na diyan po sa microchip na yan ay nakalagay na po ang mga pangalan mo na father, mother, saan ka naipanganak, saan ka nakatira, anong trabaho mo, saan ka dati nagtrabaho, no? Anong natapos mo. Yan, no? At diyan din nila nilalagay ang health record mo, no? Yung mga medical records mo, kagaya po ng inyong blood type, allergies, mga vaccines na natanggap. Kasi daming vaccines, merong vaccine sa TB, merong vaccine sa polio, merong vaccine sa tigdas, sa measles. Lahat ba yan? Marami pong mga vaccine, pati sa flu may vaccine na rin po. Dagdag pa ito pong COVID na ito na magkakaroon din po ulit ng isa pang vaccine. So ang ating katawan actually, mga kapatid, napuno na ng mga vaccine ng mga virus and bacteria
na nasa katawan na po natin. Now, kapag ito po ilagay sa inyo sa mga kamay, no? Ilagay po sa mga kamay, ang tao ngayon can pay items, access the building, and even the computers. Basta open ang wifi at meron siyang sensor, makaka-open, malalaman ng laptop kung sino ang may-ari at alam niya kung ang may-ari ay ang nagbukas, mga kapatid. So maging sa building, no need na nung mga card na yan, no need na. Dahil yan na po ngayon ang teknolohiya, mga kapatid. Tingnan natin ito kung paano siya nangyayari. Kapag ito ay nasa inyong mga kamay, kukuha ka lang po ng isang bagay na gusto mo sa isang supermarket or sa isang tindahan or whatever, no, sa isang vending machine. And then ang microchip po ay meron po yung information ng employee nakalink sa kanyang account. So nakalink sa account mo kung ilan ang pera mo sa bangko. Mga kapatid. And pagdaan mo, hindi ka nadadaan sa cashier. Automatic ang sensor, alamin ka lang kung sino ka, and then pagkatapos automatic i-deduct ang presyo ng iyong binili. Oh, 'di ba ang ganda? Ang ganda. My goodness, mga kapatid. Pinapaganda ng dyablo kunwari ang buhay ng tao. Ito yung sinasabi na mag-u-offer siya ng kapayapaan. Totoo, magkakaroon ng kapayapaan talaga kung lahat may microchip. Magkakaroon ng kapayapaan. Bakit po? Gagawa ka pa ba ng krimen kung alam kung sino ang pumunta dyan, kung kailan ka pumunta dyan, nakikita ng satellite? Hindi po ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, talagang maisip ng tao, ay maganda ito. Hindi naman yan, ang gagawin ng tao, ganito yon, iisipin yan, siguro hindi naman yan, hindi naman yan siguro yung mark of the beast. Kasi marami sila ngayong mga ginagawa po nila, mga paliwanag, na hindi daw yan ang mark of the beast. Hindi po daw yan. Next Friday, abangan nyo po, dahil ipaliwanag ko po sa inyo kung paano po ito nagiging mark of the beast na ayon sa Revelation. Paliwanag ko po sa inyo yon sa next Friday. Ngayon po ay introduction lang po tayo. Gusto ko lang po maintindihan ninyo ang nangyayari ngayon na actual na nangyayari, mga kapatid. Mga kaibigan, ito na po ngayon na nangyayari na ang tao sa ngayon ay sa ngayon na sanay lang tayo na ang sensor ay sa harap ng cashier. Darating ang araw po, wala ng cashier pasok ka sa Pure Gold, kahit ang security guard, no, ay ilan lang, no, doon lang po to maintain na order, dahil pagka dumaan ka diyan, ma-check na ng sensor. And in fact, ito pang matindi, malalaman ng sensor kung may pera ka o wala. Hindi niya bubuksan ang pinto pag walang pera ang account mo. Ngayon, pwede ka pang pasok-pasok pa. Hindi, wala nang magnanakaw. Magnanakaw, walang pera kaya nga nagnakaw Di po ba? Ngayon, pagpasok niya, malalaman, ay, wala kang pera sa account mo. Sorry, wala kang gagawin dito. ka naman. Di po ba? Anong gawin mo doon? Wala ka namang pambili. Malalaman kasi ang iyong bank account nakalink sa iyong microchip, mga kapatid. Sabi ng iba, di doon na kami sa bundok. Okay yun sa bundok. Kasi sa bundok, wala namang sensor posible. Pero, anong kainin mo doon? Mga baboy damo. Mga ligaw na usa. Or magnakaw ka ng mga baboy ng iba. Okay, sabihin pa natin, meron kang mga pagkain doon. Alam po ninyo, matutukoy ang tao na wala pong microchip bandang huli dahil ito po ang Antikristo po ay uupo dito po sa lupa, mga kapatid, 7 years. 7 years. Posible sa first month mo, second month, third month, mga kapatid, ayun, okay pa. May baon ka pang mga dilata, may baon ka pang mga noodles, may baon ka pang mga bigas. Kita pa yung taga-bundok bumababa para sa palengke para bumili. Ngayon, anong gawin mo? Di magtanim ka na lang ng gulay Pwede namang magawa mo yan, pero hanggang kailan ka makapagtago
na malaman na wala kang microchip dahil ang lahat ng ay sa barangay dadaan? Oh, di po ba? Yung naalala ninyo yung pandemic, di po ba barangay po ang inutusan para mag-implement? O di ganoon din ito. Dan bandang uli, barangay lang din ang mag-implement. O saan ka magtatago? And then at the same time, lalabas ka, pagdaan mo sa sensor, automatic malalaman. But wala kang sensor, wala kang microchip, so there will be an alarm. Ang pag-alarm, hanapin ngayon. Sino yung tao na walang microchip? Oh, napakadali lang tingnan. Ayan mga kapatid, ito na po ang ating panahon. No? Parating na po tayo dyan. Now ngayon, ito pong mga Christians ay nakasa ng Bible. Kagaya po sa atin, nagbabasa ng Bible. Nagalit po sila doon sa mga pag-implement po ng microchipping. No? At ito po ay galing po sa Bible talaga. Alright. Saan ba natin talaga mabasa? Sa ating po mga buwan. Of course, sa mga kapatiran po natin at kaibigan na nagbabasa na po ng Bible, alam ko ilang beses nyo na po nabasa ang Mark of the Beast. Pero may ilan po tayong mga kaibigan at kapatid na nasa online ngayon at maging sa Zoom po natin or posible sa ilan pong mga pamamaraan ng pag-hook nila dito ay mga kapatid, maaring wala po sila masyadong alam. Pero the Christian group is the only one group that proclaim their opposition to this microchip. Bakit? Kasi nababasa na nakikita mo, maari talaga, no? Alright. Now, sabi po kasi ng Revelation, chapter 13, verse 15 to 18. Ito po yon ang sinasabi ng mga Christians na yan. And he had the power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Yan. Okay. Discuss natin ng konti, mga kapatid. You have to remember that this book of Revelation was written about 1,900 years ago. More than 1,900 years ago. Wala pa pong teknolohiya. Ang teknolohiya na nanatili po sa tinatawag na metal age, yung mga espada ay metal ang ginagamit, yung mga kalasag, ang mode of transportation no other than but the horse and also the boats, na layag pa po yon, yung may dilayag po yon, hangin lang po ang nagpapatakbo, no? Wala pong kotse, wala pong eroplano, walang computer, wala po lahat nung isinulat po ito, mga kapatid. Pero tandaan po ninyo ito, na-predict na magkakaroon ng imahin ang hayop na magsasalita. So mga kapatid, nasa cellphone kayo ngayon. Ang cellphone po ba totoong tao yun? Hindi. Nakita po ninyo dyan, imahin. Image. So pwede pong lumabas ang image ng Antichrist dyan at magsalita sa atin. Mga kapatid. So ngayon, nakita ninyong laptop, nakita ninyong computer, it's just like a picture, mga kapatid, but it speaks. So imagine gaano ka-precise ang Bible nung nag-predict siya na may mga image o imahin na nagsasalita. At time hindi po abot ng teknolohiya even until 1900, mga kapatid, 1,800 years later, hindi pa rin po posible ito. Kalain mo yun? Matindi ang Bible, mga kapatid. You know, ang Christian lang kasi ang makahinder po ng gawain ng diablo. Kasi bakit? Kasi Bible lang po ang kayang mag-predict. Bible lang po ang kayang mag-prophesy. No? Bible lang. Wala pong ibang aklat ang makapagbigay ng precise na prophecy na 100% it happened. Bible lang. Wow. Matindi po ang Bible. Imagine 2,000 years ago, nagsasalita siya. 1,800 years later, ang sinasabi ng mga tao, napakahirap naman ito paniwalaan. Napakahirap paniwalaan. Ay, dahil lang sabi nga rito, the image of the beast should both speak and cause, both speak and cause
that as many as would not worship the image of the beast should be killed. O, saan ka pupunta? O sasabihin mo, hindi ka lang magsusunod sa Diablo? Hindi po pwede. O, kasi habang kaharap ka sa image ng beast, mga kapatid, nagsasalita siya, pero kaya kanyang patayin on the spot. Pag sinabi niyang worship at ayaw mo mag-worship, on the spot, patayin ka niya. Hindi po natin alam ngayon kung anong mga teknolohiya. Di ba? Marami pong nag-against sa 5G technology. Yung 5G na sinasabi na nakakapekto daw sa utak, nakakapekto sa ano, at parang ito daw po ay maaring may masamang epekto sa tao. We just don't know. Pero mga kapatid, ang hindi sasamba sa imahe ng hayop na ito ay papatayin. So paano kanya mapatay? Di po ba? Paano niya malaman na hindi ka nag-worship? Kuwari, nag-iisa ka sa kwarto mo. O, ano yun? Ipatawag tayo lahat. Kuwari, may iwan tayo dito, hindi tayo makasama. O ayun, ipatawag tayo dun sa plaza o sa park. And then, doon ba mag-worship? Hindi po. Kahit saan ka. May cellphone kang dala, may microchip ka sa katawan, pwede kang diktahan. Yan po ang mangyayari, mga kapatid. At ito pong matindi na epekto. And he caused it all. All, wala po exemption. All, both small and great, rich and poor. Maliit, malaki. Ibig sabihin, ordinaryo o makapangyarihan, maliit na bata or matanda, mayaman o dukha, malaya o nakabilanggo. Lalo na nakabilanggo siguro. Kasi pag nakabilanggo ka, wala kang magawa. Talagang matatakan ka. Ngayon, sabi niya rito, he caused. Ang word na caused, he make way. Caused no? Hindi po voluntary. No? He make way that all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Ayan. Yan po ang sabi ng ating Panginoon dito, mga kapatid, na dapat siya magtanggap. Bakit sa right hand at saka sa forehead? Nakita ninyo kanina, yung mga paglagay ng microchip, doon po sa kanilang kamay. Doon po sa kanilang kamay. No, ngayon, may nabasa po ako at kasama po yan sa discussion sa next week. Na ang ginawa nila ngayon, puro left hand. Puro left hand ang kanilang nilagyan. Kasi sabi po ng naglalagay, sabi niya sa Bible naman, kasi right hand yun, ang sa amin left hand, so malayo. Niluluko lang talaga tayo nito, mga kapatid. Ayan. So ngayon, wala po tayong magawa kapag tayo po ay hindi po makasama sa mahalagang event po sa ating paglilingkod sa Diyos, at which is the rapture. Sabi kasi niya dito, mga kapatid, and that no man might buy or sell save he that had a mark. Kita niyo, walang taong makabili, walang taong makatinda, lahat ng mga magtitinda dyan, pati ang mga hindi ka makabili, hindi ka makatinda kung walang mark or the name of the beast or the number of his name. Now take note, brethren, napakalabo nito gawin nung mga kapanahunan na yon. Kaya napakatayog talaga ng very reliable talaga ang Bible, mga kapatid, pagdating sa mga prophecy. Kasi nakikita niya ang talagang mangyayari. Ngayon pa lang mangyayari sa atin, no? Pero 10 years, 20 years ago, 50 years ago, nasa isip na tao, parang napaka-imposible. Napaka-imposible, mga kapatid. In fact, before the microchip were napaka-imposible po paniwalaan na ang tao makontrol mo kung sino lang ang bibili at sino lang ang makabenta. Pero ngayon, ito na ngayon ang nangyayari. Lahat ng mga empleyado dapat may microchip. Lahat ng mga nagtitinda dapat may microchip. Supplier ka man o kaya kliyente or customer ka man, dapat may microchip ka. O ngayon, saan ka? Anong gagawin mo, mga kapatid?
Sabi nga rito, here is wisdom. Wisdom means you need to think by God's will or God's grace, no, na bibigyan kanya ng pangunawa. Pero sabi niya rito, ito ang pangunawa. Let him that hath understanding, yung may pangunawa, count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 600, 3 score. 1 score is 20. So 3 score means 60 and 6. 660 and 6. In other words, 666. That's the number of a man. Because 6 is number of man. Alam niyo ba na ang 6 ay number of man? Because man was created on the 6th day. Pero ang 3 is the number of God. Now, anong ibig sabihin? Itong taong ito nagpapaka-Diyos using the technology. Kasi the devil has no power naman kagaya ng Diyos eh. Wala siya. Wala po. Hindi nga siya omniscient eh. Hindi rin siya omnipotent. Hindi rin siya omnipresent. He has the speed of light probably, no? Or more than that. Pero hindi po siya kagaya po ng Diyos na kahit saan. Kaya po na ang gagawin niya is to use the technology of man to control the man. Ngayon, ang ginagawa niya ngayon, itong mga pangyayari sa buhay po natin, ay rehearsal orientation lang na lahat tayo ngayon makapag-isip na ay tama naman itong mga hakbang na ito. Tingnan ninyo yung meron dyan na nabasa ko sa article na yon, no, kanina na binanggit ko sa inyo, na nag-isip po siya before, against po siya doon po sa paglalagay ng microchip dahil nga sabi niya ay baka delikado sa health ng isang tao. Pero alam niyo ba na siya ngayon ay nagpalagay? Alam niyo kung bakit? Kasi nakumbinsi siya na tama naman. Parang wala ka namang malulugi daw. Parang hindi naman makakaapekto sa iyo. You see, ganun lang ang gawin ng diablo. The devil will just let you do it for yourself. Now ngayon, pagdating ng araw, may mga Christians po na maiwan. Ay, masasabi po natin, may mga Christians na maiwan. Napakadelikado po nito, no? Pero kung maiwan ka, alam mo na mark of the beast yan. Ano ang mangyari? You will not. Hindi ka magpapalagay niyan. Ayan, hindi ka magpapalagay niyan. Ano ang gagawin mo ngayon? Papatay ka na lang. Or you will allow them to kill you. Ganun lang. Kasimple. So, I do not know mga kapatid, kung paninindigan mo kunwari ang pangalan ng Panginoong Hesus at the time, ay maari ka bang patawarin sa iyong kasalanan dahil sa iyong dugo na lumabas? Probably. Bakit ka pa umabot doon? Pwede ba nating tanungin ang ating mga sarili? Bakit pa ba tayo aabot doon sa ganong mga sitwasyon, mga kapatid? Dahil kapag namarkahan ka na, wala ka ng chance. Itong sabi, Revelation 19:20, and the beast was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him. Kita mo? Kita ninyo? Gumawa ng himala, with which he deceived. Take note of the word deceive. Dinaya niya lang. Akala ng tao okay. Akala ang ganda naman, walang problema. Sabi pa nga ng iba, hindi naman yan. Ano ba naman ang mangyayari dyan? I-mark lang, ano lang naman yan, i-implant lang naman. Pwede naman tanggalin. Hindi putulin mo na lang yung kamay mo para ano. Pero mga kapatid, the mere fact na nalagyan ka na noon, you are already numbered with Satan. Yan po ang katotohanan dyan. Parang bautismo lang yan. Nabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Pero mga kapatid, kahit mapatay mo, mahati-hati mo yung katawan mo, magkalat man yan sa buong mundong katawan mo, pero yung pangalan ni Jesus nakatatak sa buong katawan mo, mga kapatid. Nakatatak. Hindi matanggal-tanggal ng kahit na sino. Ganon din po yan sa diablo. Once the devil had already counted you through his mark, kahit matanggal pa yung kamay mo, the whole body is already considered that belongs to the devil. Ayan. Anong sabi nga rito? Which he deceived them that had received the mark of the beast and them that worship his image. These both
were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. Nakita ninyo? Yung mga nagpatatak will be cast. Nakita ninyo kung anong mangyayari dito sa beast at saka false prophet na ito, ganun din po ang mangyayari sa tumanggap ng mark of the beast. Now, mga minamahal, ano po ang sinasabi ng Panginoon? Ano po ba ang ating dapat na tsansa? Pag-asa. Ngayon, mag-isip po tayo. Saan ka? Sakasakali dumating ang Panginoon Hesus. Dahil ito pong sabi, Revelation 20 verse 6, Blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. Take note, the first resurrection, brethren, is the rapture. Yun pong binabanggit sa Corinthians at saka sa Thessalonians na darating ang Panginoong Hesus at ang ating mga katawan ay babaguhin. Ang mga buhay pa papalitan, no, from corruptible to incorruptible. Ang mga patay na i-resurrect, papalitan din ang kanilang katawan into a incorruptible body. At sabi nga ng Biblia, ng Corinthians, 1 Corinthians, ay we will meet the Lord in the air together. Ang buhay na pinalitan at ang patay na na-resurrect sa pangalan ng Panginoong Hesus, sila ang makakaharap sa Panginoon o makakasama sa Panginoon. Now, yun yung sinasabi ko mga kapatid. Sino yung mga aangat na yun? Sino yun? Sila ang mga taong may tatak din. Anong tatak? Tatak ng pangalan ng Panginoong Hesus. Saan nangyari? Doon po sa inyong bautismo. Dapat mabautismuhan kayo sa pangalan ni Kristo Jesus dahil doon po ilalagay ang tatak na siluhan ka ng pangalan ni Kristo, ang iyong mga kasalanan pinatawad. At hindi lang yan, kailangan mong tanggapin ang banal na espiritu para masiluhan ka sa iyong kaligtasan, mga kapatid, na itong banal na espiritu ang siyang papalit ng iyong katawan from mortal to immortal, from corruptible to incorruptible, at makakasama ka sa langit. Praise God. Now, yung sinasabi, blessed and holy is he. Kung makasama ka dun, malapit na po. Bakit? Bakit po blessed and holy is he that part on the first resurrection dun po sa rapture? Because on such the second death has no power. Wala nang kapangyarihan yung judgment na papunta ka sa lake of fire o kaya mamamatay ka doon. Wala na po. Pag nakasama ka lang. Pag nakasama. Ngayon, napakadali ng requirements, mga kapatid. Napakadali na magpa-register ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Ika nga. No? Kumbaga, napakadali ngayon ng requirements. Huwag mo nang hintayin na kailangan pa ng napakabigat na dapat mong gawin, mga kapatid, para lang na maligtas ka. Sapagkat kung makasama po tayo, magiging we shall be priest of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Oh, kita niyo? In the millennium reign, pag nakasama ka sa rapture, mga kapatid, you will reign with Christ for 1,000 years. The church, ikaw, ako, kung makasama tayo dito, mga kapatid. That is why, make your salvation your first priority now. Bakit? Hindi mo alam ang bukas. Hindi mo alam ang sunod na araw, mga kapatid. Gawin mo na sa aming mga mahal na bisita ngayon na nasa online. Praise God. Make a way. No? Diyan po sa Isabela, may mga ilan na po na gusto magpabaptize. Maghintay-hintay lang po kayo ng konti. We will baptize you in the name of Jesus Christ. Diyan. Pupunta po kami dyan. Matapos lang po itong restrictions po ng pagpunta dyan. Pupunta po kami para mabautismuhan kayo. At ang taga Isabela ay maliligtas din. Praise the Lord sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At hindi lang yan, imagine you will be kings, you will be priests, and you shall reign with Christ 1,000 years. Ang tanong muna, bago po ako magtapos ngayong gabi, paano ba tayo makasama doon sa kaharian ng Diyos? Ito muna ang unahin natin, mga kapatid. Sabi po ng John chapter 3 verse 5,
Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ito lang po ang susi. Sabi ni Kristo po, sabi ni Jesus, gusto mong sumama sa kanyang pagbalik, gusto mong makapasok sa karyan ng Diyos, ito lang po. You need to be born of water and of the Spirit. If yan po ay hindi mangyari sa inyo, hindi po kayo makapasok sa karyan ng Diyos. Ngayon po, kung mag-decide ka magpabaptize ngayon, walang bayad. Punta lang po kayo dito sa Batasan Church, bautismuhan po namin kayo. Or, tawag lang po kayo kung sobrang layo nyo, magbabautismo po tayo dyan sa inyo. Praise God. Dahil napakalaga po nito. Sabi ng Panginoon, kailangan ka maipanganak sa tubig at sa Espiritu. Paano nga ba mangyari po ito sa atin? Ang sabi po ni Apostol Pedro sa Acts chapter 2 verse 38, then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you. Kung sabi ni Pedro, magsisi ka ng iyong kasalanan. Anong gawin mo? Napakasimple. Magsisi ka ng iyong kasalanan. Magbago ka ng buhay mo. Magbago ka ng pananaw mo. Magbago ka ng attitude. Magbago ka ng pag-uugali. Magbago ka ng iyong mga ginagawa, mga kapatid. No, mula sa kadiliman, papunta ka sa liwanag. At sinasabi nga, then Peter said unto them, Repent. And, be baptized every one of you in the name of Jesus Christ. Now, take note mga kapatid, hindi po lahat na nagbabautismo sa pangalan ni Jesus. At tandaan po ninyo ito, ang bautismo na walang pangalan ni Kristo, invalid. Bakit? Walang ownership, walang silyo, wala kang tatak, kanino ka nabilong. Kay dalawa lang naman ang pwedeng magmamayari sa atin. Kung hindi ka sa Panginoong Hesus, sa kay Diablo ka. Wala ka sa Diablo, sa Panginoong Hesus ka. Now, ngayon ang tanong, paano ka mapabilang kay Kristo kung ang bautismo mo ay may pangalan ni Kristo? Yan po ang ating tatak. Kung ang Diablo magtatatak ng kanyang mga na-deceive niya, no? Yung mga naligaw niya ng landas, mga kapatid, magtatatak siya, no, ng kanyang numero. Ito rin ang ating Panginoong Hesus, meron din pong silyo sa atin. Yan po ay nagsisimula sa atin pong bautismo. At ang bautismo po na yan, dapat may pangalan ni Hesus. Now, tandaan po natin, ulitin ko po, hindi lahat ng mga Christian pastors or mga denomination ay nagbabautismo na may pangalan ni Hesus. Ang ibang bautismo po ay nagsasabi na sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Binabautismo kita. Saan ang pangalan ni Kristo? Alin ang pangalan doon? Invalid po yun. Kung yun ang bautismo mo, ngayon pa lang, mag-decide ka na, you need to be rebaptized in the name of the Lord Jesus Christ. Bakit? Because that is the biblical way to get baptized. Acts 2:38, mababasa po natin yan. No? Acts chapter 8, Acts chapter 10, Acts chapter 19, lahat po yan ay nabautismuhan sa pangalan ni Kristo Jesus. Kahit basahin po pa po natin, Romans chapter 6, maging sa Corinthians, lahat po yan ay nabautismuhan sa pangalan ni Kristo Jesus. Why? For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. That is only in the name of Jesus Christ. Bakit mabautismo ang kakailangan sa pangalan ng Panginoon Hesus? Because He paid for you. Siya ang nagbayad sa iyo. Siya ang bumili sa iyo mula sa kamay ng Diablo. Siya ang namatay sa krus para mabayaran ang kasalanan natin, mga kapatid. And therefore, we are not of our own. We belong to Christ. If you believe in Jesus Christ, you need to repent, you need to get baptized in His name for the remission of your sins. Tatanggalin ng Diyos ang inyong mga kasalanan. Alam ninyo mga kapatid, bautismo, napakasimpleng desisyon, napakadaling desisyon, but that decision, brethren, removes all the sins that we committed from the very beginning of our life until that moment, mga kapatid. Tinanggal ng Diyos, binura ng Diyos ang kasalanan mo. Sabi pa nga ng ating Panginoon, though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Papalitan ng Diyos ang iyong anyo sa kanyang harapan, mga kapatid. Sa mata ng tao, ikaw pa rin. Sa mata ng tao, parang akala nila ay ikaw pa rin yun. Wala silang may nakita, mga kapatid, na mga changes doon sa iyong pagmumuka.
ang makita lamang nila ang epekto ng pagdesisyon mo sa Panginoon Jesus, dahil makikita nila ang pagbabago ng pag-uugali mo. Dati manginginom ka, hindi ka na umiinom ng alak. Dati naninigarilyo ka, hindi ka na naninigarilyo ngayon. Dati pala sugal ka, dati pala punta ka ng lahat ng sinihan pinapapasok mo, mga kapatid, lahat na lang ng kalukuhan pinapasok mo. Ngayon, hindi na. Yun po ang makikita ng mga tao. Pero sa mata ng Diyos, ikaw na kahit gaano karami sandamakmak na kasalanan ng ginawa mo sa buhay mo, kakalimutan ng Diyos, buburahin ng Diyos. Hindi lang basta burahin, kakalimutan ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Sa pamagitan lamang yan ng simpleng desisyon na mabautismohan ka sa pangalan ni Kristo Jesus. At dagdag pa niyan, mga kapatid, ang pagtanggap ng banal na Espiritu ng Diyos. Praise God. Bakit po kailangan ng dalawa? Kasi kanina, sabi ng ating Panginoon, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Baptise or birth in the Spirit is the baptism in the name of Jesus Christ, and birth in the Spirit is receiving of the Holy Ghost. Kaya pagdating po ninyo sa church, pag makasimba kayo, balik sa church, mag-worship kayo. Dahil ang taong makatanggap ng banal na Espiritu ay mga tao lamang na nag-worship. I haven't seen somebody na hindi po naka-align sa Diyos, hindi po nag-worship sa Panginoon na nakatanggap ng banal na Espiritu. Gayunpaman, mga kapatid, the time is at hand. The time is too short. Hallelujah, mga kapatid. The time is too short. Kailangan mo mabautismuhan ngayon din. Pero dapat may pangalan ni Jesus. Kahit 10 beses ka pa na-baptize, mga kapatid, at walang pangalan ni Kristo Jesus, naligo ka lang ng 10 beses din. Mga kapatid, you need to be baptized in that name of the Savior. Sabi pa ng Biblia, for your sins are forgiven you for His name's sake. Praise the Lord. Magandang gabi po kay Chairman Jane Baguno. Ayan, kasama po natin. Praise the Lord. Sa Isabela. Siya po ang barangay chairwoman po sa kanilang barangay po. Doon po sa Isabela, mga kapatid. Looking forward na makabisita po kami dyan. At magkaroon po tayo ng mga bautismo sa gustong mabautismuhan sa pangalan ni Kristo. Malapit na po dumating ang Panginoon. Malapit na rin umupo ang dyablo. Naggumagawa na siya ng kanyang paraan. Bilis-bilisan po natin. Mga kapatid, mga kapatiran, magtulungan po tayo. Bilis-bilisan po natin ang pag-akay ng mga kaluluwa, ang pagdala ng mga kaluluwa sa simbahan para po na sila ay maglingkod din sa Diyos. Sa inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga pamilya, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kailangan po na mag-double time din po tayo. The devil is doing double time. We must also do double time. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyong pagkakataon na ibinigay po sa amin ngayong gabi sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Kami po ay nagagalak na makasama po namin kayo, kayong mga kaibigan namin at mga bisita namin, maging ang mga kapatiran na nakasama ngayon. Praise God. I am so happy because medyo maganda po ang ating audience ngayon. Praise the Lord sa ating pong mga sa ating pong Bible study ngayon. Next week, ang ating pong i-discuss ko po sa inyo, paano ba masabi natin na itong microchip ay talagang mark of the beast. Abangan nyo po yan sa susunod na Friday, mga kapatid. Kung mayroon po kayong mga katanungan, akin pong tatanggapin ang inyong mga katanungan. Pwede po kayong magtanong dito at ako po ay mag-lead lamang ng prayer, and then pagkatapos po nito ay tatanggapin po natin kung sino po ang mga katanungan po. Let us bow our heads. Praise the Lord. Heavenly Father, we praise you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa isang magandang pagkakataon ngayon, isang gabi na ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord, sa mga pangunawa
maging sa iyong pagtawag sa amin, Lord. Dinadalangin namin na ikaw ang mangusap sa amin pong mga mahal na bisita ngayon at mga nakakasama namin ngayon. Maging sa mga hindi pa nabautismohan sa iyong pangalan, Panginoon, at maging sa kung nabautismuhan man, subalit walang pangalan mo, Panginoon, I pray for them. Lord, ikaw mangusap sa kanilang mga puso dahil alam namin na maiksi na ang mga panahon. Panginoon, nawa kami ay makakasama mo sa iyong pagdating. O Lord, hallelujah, gawin mo ang iyong pamamaraan sa iyong kapangyarihan, Panginoon, na mapanatili kami na karapat-dapat, Panginoon, sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Panginoon, i-bless mong bawat isa sa amin. Ilayo mo kami sa mga masamang tao. Ilayo mo kami, Panginoon, sa mga balak ng masama. Maging, Panginoon, sa mga sakit na kumakalat ngayon, sa mga virus, Lord, i-prevent mo ito na hindi makarating sa amin, sa aming pamamahay, maging sa aming pamilya. Panginoon, ikaw ang magpadala ng mga anghel na magbantay sa amin at magpagaling ng lahat ng mga karamdaman man, Panginoon, at mag-provide ng lahat ng mga kailangan. Dahil ang lahat ng ito, Panginoon, ay maibalik namin ang lahat ng pasasalamat, pagpupuri, ang aming mga testimonies, Panginoon, dahil sa iyong mga ginawa sa aming buhay. Panginoon, muli, tipunin mo kami at maging sa aming mga paglilingkod sa iyo, sa ibang mga araw, maging sa linggo, Panginoon. Bless us, God, as we return all the glory and thanksgiving into the mighty name of Jesus Christ. Amen. Praise the Lord.